Maganda siya pero hindi pa siya sikat. Hindi umaangat ang kanyang karera bilang artista at iniwan pa siya ng lalaking mahal niya. Dahil sa sakit, lumipad siya papuntang Japan para harapin ang buntis na kabit at marinig mismo ang katotohanan. Doon, sa isang banyagang bansa, may nakilala siyang isang mabait at mahusay na interpreter na pansamantalang nagbigay sa kanya ng pag-asa. Ngunit mabilis din itong nawala nang malaman niyang may mahal na pala ang lalaki. Muli siyang nasaktan. Pero hindi roon nagtapos ang kanyang kwento. Makalipas ang ilang panahon, biglang nagbago ang kanyang kapalaran. Isang horror film ang nagbigay sa kanya ng papel bilang zombie killer at sa papel na yon, nakilala siya ng buong mundo. Milyon-milyon ang nahumaling at natakot sa kanya. Ngunit sa huling araw ng shooting, may nangyaring hindi inaasahan, naputol ang kable at siya ay naaksidente. Sa gitna ng malamig na hangin at sakit, napanood niya ang mga paputok mula sa isang napakagandang anggulo, hindi niya alam na ang lahat ng ito ay simula pa lamang ng mas matinding pagsubok sa kanyang buhay. Nagsisimula ang kwento sa huling araw ng shooting ng isang reality show. Magkasamang nakatayo ang South Korean na aktres na si Cha Moo-hee at ang Japanese na aktor na si Hiro sa isang napakagandang lugar sa Italy, kung saan ang dagat ay tila walang katapusang umaabot sa kanilang likuran. Hindi sila direktang nag-uusap. Sa halip, isang tagapagsalin na nagngangalang Ho-jin ang nakikinig mula sa ibang lugar at ipinapasa ang kanilang mga salita sa pamamagitan ng earpiece. Matapos ang ilang sandaling tahimik na pagmamasid sa tanawin, humarap si Hiro kay Moo-hee at marahang nagsalita. Sinabi niya na nagustuhan niya ang bawat bahagi ng tanawing iyon dahil kasama niya ito. Biglang napatigil si Ho-jin, humigpit ang kanyang mga daliri at tila nabarahan ang kanyang lalamunan. Sa loob ng isang sandali, hindi siya nakapagsalin. Napansin ni Hiro ang katahimikan at hiniling kay Ho-jin na magsalin na lamang ng iba. Hindi natin narinig ang eksaktong mga salita ni Hiro, ngunit sa wakas ay nagsalita si Ho-jin at ipinarating kay Moo-hee ang mga salitang gusto niyang malaman ni Cha Moo-hee na mahal niya ito. Nanatili sa hangin ang tanong, hindi binigkas, ngunit mabigat. Damdamin ba yun ni Hiro o sariling damdamin ni Ho-jin ang tuluyang lumabas? Pagkatapos nito, bumalik ang kwento sa isang taon ang nakalipas. Nasa Japan si Ho-jin noon, nagtatrabaho bilang tagapagsalin para sa isang Koreanong manunulat na nagngangalang Mr. Kim. Maraming beses na silang nagsama sa trabaho at maayos ang kanilang samahan. Nais sana ni Mr. Kim na imbitahan si Ho-jin bilang tagapagsalin sa susunod na linggo, ngunit tumanggi siya dahil may nakaabang na trabaho sa Spain at aabutin siya ng ilang buwan bago makabalik. Bilang paalala, hinikayat ni Ho-jin si Mr. Kim na bawasan ang pag-inom ng alak dahil nakasasama ito sa kalusugan at sa memorya. Kanina lamang ay nagkamali pa ito sa pangalan ng isang karakter sa sarili niyang nobela. Mabuti na lang at agad na naitama ni Ho-jin ang pagsasalin upang maiparating ang tamang mensahe sa mga nakikinig. Matapos maghiwalay ng landas, sumakay si Ho-jin ng tren, hindi niya alam na itinakda ng kapalaran na naroon din sa parehong bagon si Cha Moo-hee. Nauwi silang dalawa sa isang maliit na ramen shop na tinatawag na Momochan Ramen. Umupo si Ho-jin sa tabi ni Moo-hee at napansin niyang nahihirapan itong gumamit ng translation API sa kanyang telepono. Nang mapagtanto ni Moo-hee na Koreano rin siya, biglang nagkaroon ng kaguluhan, isang batang Italyan sa kabilang mesa ang biglang nagkaroon ng matinding allergic reaction. Dahil marunong magsalita ng Italyan, agad na kumilos si Ho-jin. Pinakalma niya ang pamilya at tinulungan silang maisakay ang bata sa ambulansya. Nang bumalik siya sa ramen shop, nadatnan niya si Moo-hee na naroon pa rin, tahimik na binabantayan ang kanyang mga gamit. Bilang pasasalamat, humingi si Moo-hee ng tulong kay Ho-jin upang isalin ang pag-uusap niya sa may-ari ng tindahan. Doon lamang nalaman ni Ho-jin ang tunay na dahilan ng pagpunta ni Moo-hee roon, naroon siya upang harapin ang kanyang dating kasintahan na si Eugene, isang chef sa restaurant na iniwan siya para sa ibang babaeng nagtatrabaho rin doon. Bagamat atubili, pumayag si Ho-jin na magsalin. Ngunit mas masakit kaysa sa inaasahan ni Moo-hee ang katotohanang lumabas. Ang kasintahan ni Eugene ay isang mas nakatatandang babae na nagngangalang Eiko at siya ay 7 buwang buntis. 3 buwan pa lamang ang nakalipas mula nang iwan ni Eugene si Moo-hee. Gulat at labis na napahiya, bigla siyang lumabas ng restaurant. Ilang sandali ang lumipas nang lapitan si Ho-jin ni Eiko at pakiusapan siyang iparating ang isang mensahe. Ipinaliwanag nito na ang batang dinadala niya ay hindi kay Eugene kundi sa dati niyang asawa. Kung mababago raw ni Moo-hee ang isip ni Eugene, handa siyang pakawalan ito. Nag-aapoy sa damdamin, nais ni Moo-hee na bumalik sa loob upang muling harapin sila. Tumanggi si Ho-jin, sinabing ayaw na niyang madamay sa kabuluhan, ngunit tinitigan siya ni Moo-hee at sinabing ginagawa niya ito para sa pag-ibig. Laban sa kanyang mas mabuting paghatol, pumayag si Ho-jin. Sa loob ng restaurant, tinanong ni Moo-hee si Eiko kung kasama ba nito si Eugene sa mga linggong bigla itong nawawala. Inamin ni Eiko na kasama nga niya ito. Inakusahan ni Moo-hee si Eugene ng pagtrato kay Eiko na parang isang charity case. Pinili ni Ho-jin na huwag isalin ang linyang iyon, ngunit sumagot pa rin si Eiko at ibinunyag ang kanyang sariling kwento. Ikinuwento niyang matagal na silang magkasama ni Eugene mula pa noong mga araw nitong estudyante, ngunit nahulog ang loob nito kay Moo-hee, isang babaeng iniwan ng sariling pamilya. Inakusahan ni Eiko si Moo-hee na ginagamit nito ang kanyang sakit at kalungkutan upang manatili si Eugene sa kanyang tabi. Sa wakas, bumigay ang pagpipigil ni Moo-hee. Napuno ng luha ang kanyang mga mata habang sinasabing ayaw niyang makita ni Eiko ang kanyang pag-iyak. Lumapit si Ho-jin at marahang niyakap siya, ikinukubli ang kanyang mga luha. Pagkatapos, nagsinungaling siya kay Eiko at sinabing magkasama silang naglalakbay ni Moo-hee at huminto lamang doon bilang paggalang. Umalis sila ng restaurant at nagpaalam sa isa't isa sa labas. Ilang sandali pa, bumalik si Moo-hee na hingal, aksidente pala niyang nadala ang telepono ni Ho-jin.
Habang ipinagpapalit nila ang kanilang mga gamit, nakatanggap si Hojin ng tawag mula sa ina ng batang Italian. Muli siyang nagpasalamat at inialok sa kanya ang kanilang dinner reservation bilang regalo. Nag-atubili si Hojin, saka hinarap si Muhi at tinanong kung nais niyang sumama. Pumayag siya. Dahil may ilang oras pa bago ang hapunan, magkasama nilang ginugol ang maghapon. Naglakad sila sa lungsod, namasyal, nag-usap at unti-unting naging komportable sa isa't isa. Nalaman ni Hojin na si Muhi ay isang aktres, bagamat hindi pa ganoon kasikat. Naglakbay sila patungo sa isang tahimik na isla at doon nagbukas ng damdamin si Hojin. Ikinuwento niya ang tungkol sa isang babaeng nagngangalang Shin Jaeseon, isang taong minsan niyang minahal. Inamin niyang pumunta siya sa isla dahil kaarawan ni Jaeseon at gusto niyang malaman kung gaano pa rin niya ito namimiss. Ang kanilang paghihiwalay, anya, ay dulot lamang ng isang simpleng hindi pagkakaunawaan na hindi kailanman naresolba. Kalaunan, habang naghahanap sila ng restaurant, pabiro silang nagtalo kung saan ang tamang direksyon. Nagmungkahi si Muhi ng pustahan, kung tama siya, kailangang sundan siya ni Hojin sa Instagram. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Hojin ng tawag mula sa kapatid na si Jinsuk, na kasalukuyang nobyo ni Jaeseon. Sinabi nitong nag-away sila at napansin nito sa Instagram na nasa Japan si Jaeseon. Napagtanto ni Hojin na malamang ay nasa observatoryo ng isla ito. Dahil sa paghihikayat ni Muhi, tumakbo siya roon ng buong lakas. Pagdating niya, hindi niya ito nakita. Lumipas ang oras. Biglang nagbago ang takbo ng buhay ni Muhi nang mapili siyang gumanap bilang bida sa isang zombie film. Habang kinukunan ang pelikula, nagtalo ang direktor at ang stuntman. Nakialam si Muhi at iginiit na siya mismo ang gagawa ng stunt. Samantala, bumalik si Hojin sa South Korea matapos ang 3 buwang pamamalagi sa ibang bansa. Nakaupo siya sa likurang upuan ng sasakyan habang kaswal na nagkukwento ang kanyang driver tungkol sa mga celebrity. Unti-unting bumalik sa kanyang isipan ang isang taong tila hindi niya matakasan, si Muhi. Halos hindi niya namamalayan, binuksan niya ang Instagram, hinanap ang account nito, at sinundan siya bilang ika-10,000 nitong follower. Matapos ang maikling pag-aalinlangan, nagpadala siya ng mensahe. Sa eksaktong sandaling iyon, sa isang filming set sa ibang lugar, nahulog si Muhi mula sa isang gusali. Perpekto ang kuha, ngunit sa huling sandali ay naputol ang mga safety cable at bumagsak siya sa lupa. Nagising si Muhi sa ospital makalipas ang ilang buwan matapos manatili sa koma. Sa panahong iyon, ang pelikulang The Quiet Woman ay naging isang pandaigdigang phenomenon at ang karakter ni Muhi na si Dorami ay nakilala sa buong mundo. Sa ibang lugar, tahimik na nanonood ng balita si Hojin at muling nasilayan ang kanyang mukha sa screen. Napangiti siya. Sa kasalukuyan, lumalabas si Muhi sa isang German talk show. Ilang linggo pa lamang ang lumipas mula nang magising siya mula sa koma at hindi pa rin niya lubos maisip ang naging takbo ng kanyang buhay. Lumagpas na sa 10 milyong followers ang kanyang Instagram at ang kanyang pangalan ay umaalingaw ng higit pa sa anumang dati niyang pinangarap. Sa backstage, tumingin siya sa salamin at biglang napatigil. Ang refleksyong nakikita niya ay tila hindi na siya, kundi si Dorami, kalma, malamig, at nakakakilabot na parabang sumunod ang karakter pabalik sa realidad. Samantala, dumating si Hojin sa isang malaking bahay na minsang pagmamay-ari ng kanyang lolo. Doon niya nadatnan si Mr. Kim na mainit na tinatanggap ang mga bisita at hinihikayat silang manatili na parabang buhay pa rin ang bahay sa mga alaala. Nalaman ni Hojin na si Mr. Kim ay isang malapit na kaibigan ng kanyang lolo. Tahimik ngunit matatag, hiniling ni Hojin na ipaalam sa kanyang ina na alisin ang lahat ng gamit sa bahay. Balak niyang ibenta ito at magpatuloy sa buhay. Habang lumilipas ang panahon, may mga taong nakapansin kay Hojin sa isa sa mga Instagram photo ni Muhi at nagsimulang kumalat ang mga haka-haka online. Sa parehong panahon, ipinaalam kay Muhi na siya ay interviewin ng Vogue Singapore. Kumuha ng interpreter ang kanyang team at nang pumasok siya at makita si Hojin na naghihintay, tunay ang kanyang pagkagulat. Sa mismong interview, napag-usapan ang lalaking nasa kanyang Instagram photo. Ipinaliwanag ni Muhi na ito ay isang taong minsang tumulong sa kanya upang mahanap ang kanyang daan. Inamin din niyang ang ideya ng pagkikita ng isang mabait na estranghero ay maaaring maging hindi inaasahang kaakit-akit. Pagkatapos ng interview, hiniling ni Hojin na makausap siya ng pribado. Inamin niyang sinadya niyang tanggapin ang trabahong iyon dahil may nais siyang itanong. Ngunit siksik ang schedule ni Muhi, kaya't napilitan siyang maghintay hanggang sa susunod nitong appearance sa isang talk show. Habang nasa makeup room si Muhi kasama ang kanyang assistant, narinig ni Hojin ang kanyang boses mula sa labas ng pinto habang inaamin nitong palagi niyang naiisip ang mga alaala nila sa Japan. Pinanood ni Hojin si Muhi sa talk show, halatang nabighani. Nang matapos ito, sabay silang naglakad at iminungkahi ni Muhi na maghapunan sila upang bawiin ang pagkain na hindi nila natuloy noon. Pumayag si Hojin, ngunit iginiit na maikli lamang ito. Sa kanilang pag-uusap, diretsahan niyang hiniling kay Muhi na tanggalin ang litrato niyang ipinost dahil nagdudulot ito ng mga hindi pagkakaunawaan. Nag-atubili si Muhi, sinabing ang pagbura nito ay maaaring magbunga ng mas marami pang chismis. Sa huli, inamin ni Hojin ang tunay na dahilan, ayaw niyang malaman ni Shin Jaeseon na pumunta siya sa isla sa mismong kaarawan nito. Nagulat si Muhi nang malaman na hindi naman pala niya talaga nakita si Jaeseon noon. Pagkatapos ng hapunan, sinabi ni Hojin kay Muhi na kokontakin niya ang manager nitong si Yongwoo kapag nakapagpasya na siya tungkol sa litrato. Sa kanilang pag-uwi, kaswal na nabanggit ni Yongwoo ang isang bagay na labis na yumanig kay Muhi, dinalaw pala ni Hojin ang ospital habang siya ay nasa koma pa, matagal bago naging matagumpay ang pelikula at bago pa siya sumikat.
Tahimik na pumasok ang pag-uusisa sa isipan ni Muhi at nagsimulang umikot ang kanyang mga iniisip sa babaeng nagngangalang Jiseon. Kinagabihan, umuwi si Hojin at binuksan ang isang drawer. Kinuha niya ang isang maliit na souvenir at habang hawak iyon, naalala niya ang Japan, ang araw na nakilala niya si Jiseon at kung paano sila bumili ng magkaparehong souvenir na sinabing tutulungan silang magtagpo muli balang araw. Sa sumunod na pagkakataong nakita niya siya, nakatayo na ito sa tabi ng kanyang kapatid na si Jinsuk at ipinakilala bilang kasintahan nito. Hindi nagtagal, nagpadala ng mensahe si Hojin kay Yongwoo at hiniling na tanggalin ang litrato. Pumayag si Chamuhi at habang sumisilip siya sa telepono ni Yongwoo, napansin niya ang message history, paulit-ulit na kinukumusta ni Hojin ang kanyang kalagayan habang siya ay walang malay, at paulit-ulit na nagtatanong tungkol sa kanyang kalusugan. Mag-isa sa loob ng kanyang van, tinawagan ni Muhi si Hojin at nagpasalamat sa pagbisita nito sa kanya sa ospital. Sa parehong sandali, tuluyang natuklasan ni Yongwoo ang pagkakakilanlan ni Shin Jae-seon. Isa pala itong producer na kanyang kilala, at sa gulat ay nabanggit niya ito ng malakas. Narinig ni Hojin ang lahat sa kabilang linya ng telepono at agad na nagbago ang kanyang tono habang lumilitaw ang sakit at pagkadismaya. Nakaramdam ng matinding pagkakasala si Muhi, kaya agad siyang nagmaneho patungo sa tirahan ni Hojin upang personal na humingi ng paumanhin. Hayagan niyang inamin ang kanyang pagkamausisa. Matapos ang isang mahabang katahimikan, inimbitahan siya ni Hojin na pumasok, sinabing mas mabuting masagot ng buo ang kanyang mga tanong upang hindi na siya muling madamay. Sa loob ng tahimik na bahay, ipinaliwanag ni Hojin ang lahat. Nakilala niya si Jiseon sa isang paglalakbay, ngunit hindi na sila muling nagkita. Nang muling magtagpo ang kanilang mga landas kalaunan, kasintahan na nito si Jinsuk. Maingat na nakinig si Muhi, saka nagtanong kung magiging iba kaya ang lahat kung natuloy silang maghapunan noong araw na yon. Tapat na sumagot si Hojin na hindi. Taon-taon niyang binibisita ang islang iyon tuwing kaarawan ni Jiseon at hindi kailanman tuluyang naglaho ang kanyang nararamdaman. Tinawanan lamang iyon ni Muhi at sinabing nais lang niyang makatiyak na wala itong damdamin para sa kanya. Sumang-ayon si Hojin at sinabi na mas mabuting hindi na sila muling magkita kahit palagi niya itong susuportahan mula sa malayo. Lumipat ang kwento sa isang film festival sa Tokyo, Japan. Naglakad si Muhi sa red carpet habang walang tigil ang pagpitik ng mga kamera. Samantala, pumarada ang isa pang sasakyan. Nasa loob nito si Hiro. Pinanood niya si Muhi habang naglalakad sa red carpet, kasabay ng walang humpay na pagpitik ng mga kamera. Hinintay niyang matapos ang sandali nito, ngunit bigla itong napatigil. Bigla niyang nakita si Dorami. Lumapit ang figura at itinulak siya. Sa kanyang paningin, nahulog si Muhi sa isang madilim at walang katapusang hukay. Nakaramdam si Hiro na may mali at ayaw niyang sayangin ang pagkakataon, kaya agad siyang bumaba ng sasakyan. Sa sandaling bumagsak si Muhi, naabutan niya ito at nasalo sa tamang oras, at silang dalawa ay sabay na nahulog sa gitna ng spotlight. Napabalik si Muhi sa realidad nang saluhin siya ni Hiro sa huling sandali na nagdulot ng matinding kaguluhan sa mga reporter. Kalaunan, matapos tapusin ni Hojin ang isang trabaho, bumalik siya sa kanyang hotel. Sa labas ng kanyang silid, nadatnan niya si Muhi na nakalupasay sa sahig. Dumadaloy ang mga luha sa kanyang mukha habang tumingala siya at marahang inamin na ang kanyang festival, ang panahong inakala niyang hindi matatapos, ay unti-unti nang nagwawakas. Sa ibang lugar, sinimulan ng mga producer ng isang travel reality show ang pagrepaso sa mga posibleng peres para sa kanilang paparating na proyekto. Naghahanap sila ng isang babaeng aktres na magiging kapareha ni Hiro. Nang mapanood nila ang clip kung saan sinalo nito si Muhi sa red carpet, nagkatinginan sila. Ramdam ang chemistry, natural, hindi planado, at mistulang eksena sa pelikula. Walang pag-aalinlangan, napagpasyahan nilang perpekto ang dalawa bilang magkapareha. Sa Japan, dinala ni Hojin si Muhi sa isang doktor na kilala niya. Sa loob ng tahimik na klinika, ipinaliwanag ni Muhi na nakilala siya ni Yongwoo sa hotel kaya nalaman niya kung saan pupunta nang kailangan niya ng tulong. Nag-atubili siya bago humingi ng gamot para sa anxiety, at kalaunan ay nagbukas ng damdamin tungkol sa mga pangitain ni Dorami na patuloy na gumugulo sa kanya. Inamin niyang nasangkot siya sa isang matinding aksidente noong bata pa siya, isang aksidenteng ikinamatay ng kanyang mga magulang, ngunit wala siyang naalala kahit ano tungkol dito. May sumulpot na alaala sa isip ni Hojin. Naalala niya ang mga kamag-anak ni Muhi na narinig niya sa ospital ilang taon na ang nakalipas, na sinasabihan ang doktor na tuluyan na raw tinalikuran ni Muhi ang kanilang pamilya at iginiit na huwag na silang kontakin muli. Sa kasalukuyan, nagreseta ang doktor ng gamot at pinayuhan si Muhi na sumailalim sa karagdagang pagsusuri pagbalik niya sa Seoul. Habang papalabas sila, marahang pinaalalahanan ni Hojin si Muhi na alagaan ang sarili at binalaang huwag uminom ng alak sa event na dadaluhan niya ng gabing iyon. Sa party, nasalubong ni Muhi si Hiro. Inakala nitong magpapasalamat siya, kumbinsidong makikilala siya bilang lalaking sumalo sa kanya. Sa halip, kaswal na inakala ni Muhi na gusto lamang nitong magpa-picture. Kitang-kita ang pagkalito sa mukha ni Hiro, hindi siya nakilala ni Muhi kahit kaunti. Hindi nagtagal, nakipag-ugnayan ang mga producer ng travel show kay Hojin at hiniling na sumali siya bilang interpreter. Dahil magsasangkot ang palabas ng paglalakbay sa iba't ibang bansa, napakahalaga ng kanyang husay sa mga wika. Nagulat si Hojin nang malaman niyang si Shin Jae-seon pala ang nagrekomenda ng kanyang pangalan. Kinagabihan, nakipagkita si Jinsuk kay Hojin para sa hapunan. Malaya ang daloy ng inumin at unti-unting nalasing si Jinsuk. Sa isang pabaya at walang inat na sandali, nabanggit niyang balak na niyang pakasalan si Jaeseon sa loob ng susunod na buwan. Nang dumating si Jaeseon upang sunduin siya, kaswal nitong tinanong si Hojin tungkol sa alok na re-show.
Napagtanto ni Hojin na ang pagtanggap sa trabaho ay magiging isang maginhawang paraan upang maiwasan ang pagdalo sa kasal, kaya pumayag siya. Isa pang sorpresa ang naghihintay sa kanya sa studio. Pagpasok pa lamang niya, napagtanto niyang si Cha Muhi ang pangunahing aktres ng palabas. Sa isang paunang interview, biglang nakita muli ni Muhi si Dorami. Gumuho ang kanyang kumpiyansa, naguluhan ang kanyang mga sagot, at naging awkward ang katahimikan sa buong silid. Sa break, sinabi ni Yongwoo kay Muhi na malamang ay naroon lamang si Hojin dahil hiniling iyon ni Jaeseon. Nang sa wakas ay magkaroon ng sandaling mag-isa sina Muhi at Hojin, agad naramdam ang tensyon. Inamin ni Muhi na malinaw ang resulta ng kanyang mga medical test, ngunit patuloy pa ring nagpapakita si Dorami. Pinagalitan siya ni Hojin dahil sa hindi niya pag-aalaga ng sarili. Bilang tugon, binanggit ni Muhi si Jaeseon, sinadyang tamaan ang isang maselang bahagi. Bumawi si Hojin at inamin na pumayag lamang siya sa palabas upang maiwasan ang kasal ni Jaeseon. Lalong uminit ang kanilang pagtatalo, nauwi sa tanong kung kaya ba nilang magtrabaho ng magkasama habang alam nila ang napakaraming personal na bagay tungkol sa isa't isa. Sa huli, nagpasya si Hojin na magbitiw. Pag-alis niya, pumasok si Muhi sa isang elevator. Sa loob, naghihintay si Dorami. Habang nagsasara ang mga pinto, walang awang kinutya siya ni Dorami. Sinakluban ng takot si Muhi. Bumagsak siya, sumisigaw habang bumababa ang elevator. Pagbukas ng mga pinto, napatigil ang mga staff ng palabas, nakatitig sa kanya habang siya ay nakalupasay sa sahig. Nahihiya, pinilit ni Muhi ang isang ngiti, ipinagkibit balikat ang nangyari, at sinabi kay Yongwoo na kailangan na nilang umalis agad. Pag-uwi, nadatnan ni Hojin at Mr. Kim ang isang lumang litrato ng pamilya. Makikita roon ang mga magulang ni Hojin, si Hojin mismo, at si Jinsuk na ipinanganak sa ibang ina. Matamang tiningnan ni Mr. Kim ang larawan bago marahang banggitin si Muhi, binabalaan si Hojin na minsan ay mas matalim ang kanyang mga salita kaysa sa kanyang intensyon. Sa paghahanap ng katahimikan, nakipag-ugnayan si Muhi kay Hojin at humiling na magkita sila. Sa isang tahimik na hapunan, humingi sila ng paumanhin sa isa't isa dahil sa kanilang masasakit na salita. Hindi na muling nakipag-ugnayan ang mga producer kay Muhi at tila tinanggap na niya na tapos na ang lahat. Magkasama nilang napag-usapan ang Aurora Borealis, isang bagay na pareho nilang pinangarap na sana ay nakita nila sa palabas. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Muhi ng tawag mula kay Yongwoo. Napili pa rin pala siya para sa travel show. Agad na napalitan ng takot ang kanyang ginhawa habang sinaklaw siya ng matinding anxiety. Napagtanto niyang si Hojin lamang ang maaaring tunay na tumulong sa kanya, kaya tumingin siya rito at hiniling na sumama ito. Matapos ang isang sandaling pag-aalinlangan, pumayag si Hojin. Samantala, sa mga paunang interview, parehong nalaman ni Hiro at Muhi kung sino ang makakasama nilang maglakbay sa reality show. Bahagyang lumiwanag ang mukha ni Muhi sa tahimik na ginhawa, pleasantly surprised sa naging pairing. Iba naman ang naging reaksyon ni Hiro. Nanatiling kalmado ang kanyang mukha, ngunit may matalim na tensyon sa ilalim nito. Canada ang unang destinasyon ng palabas. Nag-check-in ang cast at crew sa kanilang hotel at unti-unting nag-adjust sa bagong kapaligiran. Doon lamang tuluyang napagtanto ni Muhi ang katotohanan, si Hiro pala ang sumalo sa kanya sa red carpet. Biglang nagbalik ang alaala. Tinanong niya si Yongwoo tungkol kay Hojin, ngunit mariin siyang pinagsabihan na itigil na ang pag-aalala at mag-focus na lamang kay Hiro. Si Hiro naman ay malayo sa pagiging masaya sa pakikipagtambal kay Muhi. Nang maramdaman ang kanyang pagtutol, namagitan si producer Kim at kinumbinsi siyang magpatuloy habang tahimik na sinusuportahan ni Hojin ang usapan. May isang hiling lamang si producer Kim kay Hojin, kailangan niyang panatilihing lihim ang pag-aalinlangan ni Hiro. Bilang kapalit, humiling din si Hojin. Nais niyang tawagin ng lahat si Muhi sa kanyang tunay na pangalan at hindi bilang Dorami. Pagbalik sa hotel, dumating si Hojin sa kwartong pinagsasaluhan nila ni Yongwoo at kaswal na tinanong kung may gusto ba si Muhi kay Hiro. Tapat namang sumagot si Yongwoo na masaya si Muhi na si Hiro ang kanyang kapareha. Kalaunan, ipinaalam ng manager ang pag-uusap na yon kay Muhi. Ginamit ni Muhi si Yongwoo bilang dahilan upang dalawin si Hojin sa kanyang kwarto, ngunit agad namang napansin ni Hojin ang tunay niyang intensyon. Naglakad sila ng magkasama at nagkamustahan. Sa kanilang pag-uusap, nabanggit ni Hojin na ikakasal na ang kanyang kapatid sa susunod na linggo. Tungkol naman kay Dorami, inamin ni Muhi na patuloy pa rin niya itong nakikita. Kasabay ng mga pangitaing ito ang masasakit na panunuya at malulupit na insulto. Maingat na ipinaliwanag ni Hojin na ang mga salitang iyon ay maaaring nagmumula lamang sa sariling mga iniisip ni Muhi, mga boses ng pagdududa at takot na paulit-ulit na bumabagabag sa kanyang isipan. Gayunman, nahirapan si Muhi na ipaliwanag ang kanyang nararamdaman. Ang pagsasabi ng lahat ay parabang pagbubunyag ng pinakapersonal at pinakatagong mga pahina ng kanyang talaarawan. Hindi lamang si Cha Muhi ang binabagabag ng mga multo ng kanyang isipan. Isang gabi, biglang nagising si Hiro mula sa isang bangungot kung saan nagpakita si Dorami. Kinabukasan, sinabi ng kanyang assistant na may inihahandang sorpresa si Muhi para sa kanilang unang opisyal na pagkikita at iminungkahi nitong maghanda rin siya ng sarili niyang gagawin. Doon ibinunyag ni Hiro ang tunay na dahilan ng kanyang inis. Hindi siya nababahala dahil hindi siya nakilala ni Muhi. Ang tunay na gumugulo sa kanya ay ang imahe nito bilang zombie, isang imaheng maaaring makasira sa maingat niyang binuong romantikong persona. Samantala, tinanong ni Muhi si Hojin kung ano ba talaga ang iniisip ni Hiro tungkol sa kanya. Tumanggi si Hojin na sumagot. Iginiit niyang bilang interpreter, tungkulin niyang isalin ang mga salita, hindi ang damdamin.
Gayunpaman, nagbigay siya ng isang payo, huwag pakinggan si Dorami, kahit pa ang mga sinasabi nito ay eksaktong kahawig ng pinakamatitinding insecurities ni Muhi. May sasabihin pa sana si Hojin nang bigla silang maputol ni Yongwoo at napilitan si Muhi na umalis. Di naglaon, naghanda ang buong crew para sa unang opisyal na pagkikita ng mga aktor. Dinala si Muhi at Hiro sa isang parke, magkahiwalay ngunit konektado sa pamamagitan ng earphones, habang si Hojin ang nagsisilbing tagasalin ng kanilang mga salita. Nagpakawala si Hiro ng serye ng mga lobo at hiniling kay Muhi na sundan ang mga ito. Tumakbo siya, unti-unting hinihingal at tahimik na naubusan ng lakas nang hindi napapansin ng iba. Tinulungan siya ni Hojin upang mas mabilis niyang mahanap si Hiro. Nang pasimpleng kutiyain ni Hiro ang pelikula ni Muhi, pinahina ni Hojin ang kanyang pagsasalin. Kalaunan, inabot ni Muhi kay Hiro ang isang pusong gawa sa mga dahon ng maple. Mahinang bumulong si Hiro, ito na ang pinakamasama at malinaw itong narinig ni Hojin. Biglang napunta ang alikabok sa mata ni Hiro at nahulog ang kanyang contact lens. Tumanggi siyang ipagpatuloy ang shooting, sinabing wala siyang kapalit na lens. Natigil ang buong produksyon. Hinarap ni Hojin ang manager ni Hiro na si Nami at mariing iginiit na maresolba agad at tahimik ang problema. May sinabi si Nami kay Hojin, isang impormasyong maaaring magbago ng isip ni Hiro. Tinipon ni Hojin ang lahat ng Korean snacks na dala ni Yongwoo at inilagay ang mga ito sa isang bag, sinabing pupunta siya sa downtown upang makipagkita sa isang kaibigan. Sumama si Muhi, nais humingi ng paumanhin kay Hiro dahil sa pusong dahon at sa gulong idinulot nito. Binalaan siya ni Hojin na huwag lalapit kay Hiro nang wala siya. Nakipagkita si Hojin sa kanyang kaibigan at ipinagpalit ang bag ng merienda kapalit ng isang manipis na sobre. Habang wala siya, nakita ni Muhi si Hiro sa kalye, kalmadong kumukuha ng litrato, mistulang walang anumang problema. Lumitaw si Dorami sa kanyang tabi at inudyukan siyang batuhin ito ng bato. Mahigpit niyang kinuyom ang kanyang kamay, ngunit pinigilan ang sarili. Napansin siya ni Hiro at tahimik na lumayo. Dumating si Hojin ilang sandali matapos iyon at sa wakas ay sinabi ang totoo, hindi kailanman ginusto ni Hiro na makast si Muhi sa palabas. Pagkatapos, hinarap niya si Hiro at iniabot ang manipis na sobre. Ano man ang laman nito, agad na nagbago ang ekspresyon ni Hiro at pumayag siyang ipagpatuloy ang shooting. Nagmamadaling hinanap ni Hojin si Muhi, ngunit patay ang telepono nito. Habang pauwi sila, inamin ni Hojin na hindi niya isinalin ng buo ang lahat ng sinabi ni Hiro kanina. Nangako rin siyang mula ngayon, isasalin na niya ang lahat ng sasabihin ni Muhi, kahit ang mga mura, kahit labag iyon sa dati niyang panuntunan. Pagbalik sa set, sinunod ni Muhi ang payo ni Hojin at tumangging paliitin ang sarili. Direkta siyang lumapit kay Hiro, itinaas ang kanyang kamao na parang sasapakin siya, ngunit sa huling sandali ay ibinuka ito upang maging hugis puso. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Hiro. Doon isiniwalat ang laman ng sobre, matagal nang nais ni Hiro na makapanood ng isang ice hockey game at nakuha ni Hojin ang mga tiket para rito. Sumunod ang isa pang flashback. Kasama ni Hiro ang writer, producer ng palabas, at si Hojin. Sinabi ng writer na huwag pilitin ang ngiti kung hindi niya ito nararamdaman, ngunit manatiling bukas sa posibilidad na baka magustuhan niya si Muhi. Nangako si Hiro na kung sakaling mahulog ang loob niya rito, aamin siya ng tapat. Sa paglalakbay ni Hiro at Muhi sa Canada, kasama ang iba't ibang aktibidad para sa palabas, palaging nakangiti si Muhi, maliwanag, masigla at hindi pilit. Nagtataka si Hiro. Napansin ito ni Nami at sinabing mukha talaga siyang isang babaeng nasa date kasama ang lalaking gusto niya. Nang makakita si Muhi ng isang 4-leaf clover, tahimik siyang pinanood ni Hiro at Hojin mula sa malayo, kapwa naakit sa kanyang tuwa. Habang magkatabi si Hiro at Muhi, pinapanood ang paglubog ng araw, marahan niyang sinabi na iyon ang pinakamagandang sunset na nakita niya dahil hindi niya ito pinapanood ng mag-isa. Kalaunan, nalaman ni Muhi na kinailangang umuwi ni producer Kim dahil sa isang emergency at may papalit na bagong producer. Mas lalong lumiit ang tsansang makita ang Aurora Borealis. Nang makansela ang shooting kinabukasan, nagpa siya si Muhi at Yongwoo na uminom sa hapunan. Nadismaya si Muhi nang malaman na mag-isa lamang na lumabas si Hojin upang magpunta sa isang bookstore. Pagbalik ni Hojin sa hotel, nadatnan niya si Yongwoo na lasing at si Muhi na suot ang kanyang salamin. Ipinaliwanag ni Muhi na gusto lamang niyang makita ang mundo sa paraang nakikita ito ni Hojin. Lumabas si Muhi habang suot pa rin ang salamin ni Hojin at sinundan siya nito upang kunin iyon. Doon niya napagtanto na naiwan niya sa loob ng silid ang susi ng kanyang kwarto. Sa parehong sandali, biglang naalala ni Muhi na naiwan din niya ang sarili niyang susi. Dahil wala silang mapuntahan, nauwi sila sa pag-uusap buong magdamag, nagbabahagi ng mga tahimik na sandali hanggang sa tuluyang makatulog si Muhi. Pagsapit ng umaga, sabay silang naglakad patungo sa isang malapit na farmer's market. Sa isang maliit na dinner, ipinaliwanag ni Muhi na sinusubukan niyang makahanap ng 7 4-leaf clover. Naniniwala siyang magdadala ito ng swerte at magbibigay daan upang makita nila ang Aurora Borealis. Nanatiling nagdududa si Hojin, ngunit sinabi ni Muhi na kailangan lamang niyang maniwala. Kalaunan, pansamantalang umalis si Hojin upang mag-asikaso ng isang bagay. Habang hinihintay siya, nakahanap si Muhi ng isa pang 4-leaf clover at labis ang kanyang tuwa. Tumawag si Hojin at sinabing naliligaw siya. Sinabi ni Muhi na siya na ang pupunta sa kanya. Habang naglalakad, nasalubong ni Hojin si Shin Jae-seon na bagong dating mula sa airport. Ibinunyag nitong siya ang papalit kay producer Kim. Nang dumating si Muhi at makita silang magkasama, biglang bumagsak ang kanyang ekspresyon. Sa ibang lugar, tinanong ni Hiro si Nami kung talagang naniniwala itong may gusto sa kanya si Muhi.
Ayaw niyang paasahin ito, kaya nagpasya siyang maging mas malamig ang pakikitungo rito. Sa loob ng sasakyan, muling nagpakita si Dorami at kinutya si Muhi, isiniwalat na nasa kanya pala ang kanyang room key card sa buong panahon. Inudyukan siya nitong tanungin si Jaeseon tungkol sa kasal na nakatakda sa susunod na linggo. Malabo ang naging sagot ni Jaeseon, sinabing siya lamang ang nag-iisang producer na available. Habang papunta sina Jaeseon at Hojin sa hotel ni Hiro, mag-isa namang naghintay si Muhi kay Yongwoo. Sa loob ng hotel, muling tinanong ni Hojin si Jaeseon tungkol sa kasal, ngunit muli niya itong binaliwala. Isang flashback ang nagpakita kay Jinsuk na minsang nagsabing nais na lamang niyang tapusin agad ang kasal, isang bagay na labis na nakasakit kay Jaeseon. Habang nagjo-jogging si Hiro, nakita niya si Muhi na mag-isa, nakaupo sa isang bangko. Ibinuhos ni Muhi ang kanyang nararamdaman. Kahit kaunti lamang ang kanyang naunawaan, inamin niyang ayaw na niyang lumitaw ang Aurora Borealis na yung naroon na si Jaeseon. Kinagabihan, sabay-sabay na naghapunan ang buong crew. Sa gitna ng pagkain, inanunsyo ni Jaeseon na ipagpapaliban niya ng isang linggo ang kanyang kasal alang-alang sa palabas. Isang alaala ang bumalik kay Muhi, tinanong niya noon si Hojin kung paano niya nagawang mahalin ang isang tao ng ganoon katagal. Inihambing iyon ni Hojin sa isang horror movie na gusto na niyang tapusin ngunit hindi niya matakasan. Kalaunan, sinubukan ni Muhi na aliwin si Hojin. Sinabi niyang tumakas na siya kasama ang isang taong kayang protektahan siya. Mapait na sumagot si Hojin, sinabing sinubukan na niyang mapalapit sa iba ngunit hindi iyon nagtagumpay. Idinagdag pa niyang manatili lamang siya kung handa siyang maging rebound. Nasaktan si Muhi, tinawag siyang masama at lumayo. Kinabukasan, bumiyahe ang crew palabas ng lungsod para sa isang nighttime shoot sa ilalim ng Aurora Borealis. Habang naghahanda, sinabi ni Jaeseon kay Muhi na nasangkot si Hojin sa isang minor na aksidente sa sasakyan. Habang inaasikaso niya yon, si Nami muna ang nagsilbing interpreter. Natapos ang shoot ng walang bakas ng Aurora. Napansin ni Hiro ang pagbabago sa kilos ni Muhi at binanggit ito kay Nami. Nang mapagtanto ni Nami na ang damdamin ni Muhi ay nakatuon pala kay Hojin, inakala niyang nagkamali lamang siya ng interpretasyon. Kalaunan, pumasok si Yongwoo sa tent ni Jaeseon upang magdala ng pagkain at aksidenteng nasagot ang isang tawag mula kay Jinsuk. Sa mga salitang narinig, naging malinaw na kinansela na ang kasal at nais nitong ipagpatuloy muli. Nataranta si Jaeseon, pinagbantaan si Yongwoo at mariing binalaan na huwag itong ipagsasabi kahit kanino. Nang sa wakas ay bumalik si Hojin, tinawag niya si Muhi sa labas. Humingi siya ng paumanhin, naniniwalang isinumpa niya ito at nagkatotoo iyon. Pinakalma siya ni Hojin at tahimik na itinuro ang langit. Sa itaas nila, nagningning ang Aurora Borealis at pinuno ang gabi ng liwanag at kulay. Ibinunyag ni Hojin na habang inaasikaso ang aksidente, natagpuan niya ang ikapitong four-leaf clover. Hiniling ni Muhi na manatili pa sila at pagmasdan ang mga ilaw ng mas matagal. Nakatayo sina Muhi at Hojin magkatabi sa ilalim ng Aurora Borealis. Sa ibabaw nila, kumikislap ang langit, buhay na buhay sa mga kulay. Tahimik na ninanais ni Muhi na sana'y magkatotoo kahit papaano ang imposible niyang pag-asa na mapunta siya kay Hojin. Natatakot siyang masaksihan ang unti-unting pagkawala ng liwanag, kaya iminungkahi niyang umalis na sila habang maganda pa ang paligid. Pagbalik sa kampo, naging tapat si Yongwoo sa pakikipag-usap kay Shin Jaeseon. Sinabi niyang huwag nitong balikan si Jinsuk kung totoong nagloko ito dahil para sa kanya, ang panloloko ay isang hangganang hindi na mabubura. Nang tumawag muli si Jinsuk, si Jaeseon ang sumagot ng kalmado at sinabing nagloko rin siya at tapos na ang kanilang relasyon. Pagkababa ng tawag, tinanong ni Yongwoo kung totoo bang nagloko siya. Sumagot si Jaeseon na balak pa lang niyang gawin yon. Hindi maintindihan ni Yongwoo ang lohika niya. Nang mabanggit ang pangalan ni Hojin, sinabi ni Jaeseon na hindi siya makikipaglokohan dito dahil minsan na siyang nagkaroon ng damdamin para sa kanya. Kinabukasan, lumipat ang film crew sa bagong lokasyon para sa shooting. Aksidenteng naitapat ni Hiro ang lente ng kamera kay Muhi at pabulong na sinabi, kahapon parang multo kang namamatay pero ngayon puno ka na ulit ng sigla. Tinukso naman siya ni Muhi na kung may oso sa lugar, siguradong tatakbo siya palayo. Kahit madalas silang magbiruan, palaging nagpapakita ng malasakit si Muhi. Nang mapansin niyang giniginaw si Hiro, agad niya itong binigyan ng pampainit. Nakita yon ng binata at inakala niyang may gusto sa kanya si Muhi. Balak ni Muhi na gumamit ng translation app upang mas madali silang magkaintindihan. Ngunit sa kritikal na sandali, biglang nawala si Hiro. Natakot siya, baka tanggihan ni Muhi ang kanyang damdamin at mapahiya siya. Hindi sana papayagan ng mga organizer ang film crew na mag-shoot sa gubat, ngunit dahil sikat na aktres si Muhi, binigyan sila ng espesyal na permiso. Buong araw na sinundan ni Muhi si Hojin, pinipigilan ang sarili na mapag-isa ito kasama si Jaeseon. Natatakot siyang maging awkward at masaktan ang lahat kapag sabay-sabay silang nagtatrabaho. Kaya nagkasundo silang magpunta sa gubat para mag-sightseeing. Lumaki si Hojin sa lugar na yon kasama ang kanyang pamilya, kaya pamilyar na pamilyar siya sa paligid. Sa isang napakagandang tanawin, biglang hindi napigilan ni Muhi ang sarili at hinalikan si Hojin. Natigilan ang lalaki, hindi maintindihan ang nangyari. Agad na binawi ni Muhi ang kanyang ginawa at isinisi iyon sa maliit na multo sa halip na sa sarili. Alam niyang ang kakaibang personalidad ni Dorami ang nagtutulak sa kanya na gumawa ng gulo. Nang gabing iyon, nagpunta ang buong film crew sa isang bar upang magsaya. Naiinis pa rin si Hojin sa nangyari kanina, katatapos lang ng halik, ngunit ngayon ay nakikita niyang masiglang nakikipaglaro si Muhi sa iba. Naglaro sila ng billiards at nanalo si Hiro. Nagyaya siya ng inuman at inanyayahan ang buong crew. Pagkatapos, nagpaalam siya sa kanyang co-star.
Tapos na ang shooting sa Canada at muli silang magkikita sa susunod na biyahe sa Italy. Samantala, hiniling ng isang staff kay Hojin na mag-sign up sa isang dating reality show, ngunit tumanggi siya. Narinig ng writer na matagal na raw siyang may minamahal na babae at si Jaeseon mismo ang nagsabi nito. Dahil may schedule si Muhi sa Korea, nagpaalam siya sa crew at nangakong magkikita silang muli sa Italy. Buong gabi ay hindi makatulog si Muhi, umaasang makakatanggap ng mensahe mula kay Hojin. Puno siya ng pag-asa at pagkadismaya. Lumitaw ang maliit na multo at tinig nito ang naging boses ng kanyang mga damdamin, maraming tanong na walang sagot. Bakit alam niyang babalik sila sa Korea kinabukasan pero hindi man lang siya nag-text? Una, siya ang bahagyang nag-initiate. Pangalawa, may damdamin siya. Pangatlo, mahal pa ba ni Hojin si Jaeseon at wala ba talaga itong nararamdaman para sa kanya? Nalubog si Muhi sa magulong pag-iisip, itinuturing ang sarili bilang isang batang laging iniiwan ng lahat. Kinabukasan, pilit siyang umiti nang sunduin siya ni Hojin sa airport. Sinisi niya ito sa nangyaring pang-akit at sa hindi pananagutan ng damdamin kaya siya nasaktan at iniwan. Maingat at mapag-isip si Hojin at nagpasya siyang kausapin ng malinaw si Jaeseon upang matahimik ang kanyang isipan. Nangako siyang tatawag kay Muhi matapos ang pag-uusap. Ilang sandali pa, dumating ang balita na opisyal ng kinansela ni Jaeseon ang kasal. Dahil dito, nagpanik si Muhi at nagpasyang hanapin si Hojin bago pa sila mag-usap. Ngunit nagkita sila sa isang bookstore. Inamin ni Jaeseon ang pagkansela ng kasal. Dati, tuwing nag-aaway sila, tumatawag pa siya sa kapatid ni Hojin, ngunit ngayon ay tuluyan na silang napagod. Tumakbo si Muhi papunta sa restaurant kung saan naroon ang film crew. Sinabi ng staff na nasa bookstore si Hojin. Nagmadali siyang pumunta roon, ngunit pagdating niya, nakita niyang masayang nag-uusap sina Hojin at Jaeseon. Doon niya napagtanto na wala na siyang pagkakataon. Pakiramdam niya ay isa lamang siyang extra sa isang romantikong pelikula kung saan ang bida ang laging nagwawagi. Pinayuhan siya ng maliit na multo na huwag tumakbo palayo tulad ng dati. Ngunit sa kanyang pagmamadali, nabangga niya ang isang staff at nabasa ang kanyang damit. Nakita ito ni Hojin at agad siyang hinabol. Hiniling niya kay Muhi na huwag nang tumakas at pag-usapan na ang tunay niyang nararamdaman. Inamin ni Muhi na matagal na niyang sinubukang maging malapit at manligaw, ngunit kailanman ay hindi siya tinanggap. Pagod na siyang maging tanga na patuloy na kumakapit. Ngayong kinansela na ni Jaeseon ang kasal, tuluyan na siyang nawala ng pag-asa. Ang isang panig na pag-ibig ay natapos na. Pagod na rin si Hojin sa pabago-bagong kilos ni Muhi, ibang-iba kapag si Muhi ang naroon at iba rin kapag si Dorami. Palaging dinadala ng damdamin ang babae. Balak na sana niyang buksan ang kanyang puso, ngunit huli na ang lahat. Nag-away sila at tuluyang naghiwalay. Sa labas, inalo ng isang staff si Muhi at pinayuhang huwag magalit sa walang pusong interpreter. Sa katotohanan, inamin na ni Hojin kay Jaeseon ang lahat ng itinago niya sa puso. Sinubukan niyang isara ang kanyang damdamin, ngunit may dumating na babaeng parang sinag ng araw at iyon ay si Muhi. Pagkalipas ng 2 linggo, dumalo si Muhi sa isang konsyerto. Tahimik pa ring sinusubaybayan ni Hiro ang kanyang schedule. Ang konsyerto ay inorganisa ng Embahada ng Italy upang dalhin ang musika sa Korea. Naroon din si Hojin bilang interpreter. Nagkita ang kanilang mga mata, punang damdamin. Ilang oras bago yon, sinundo ni Hojin ang kanyang kapatid na si Jinsuk sa isang bar. Sugatan ang puso nito at umiinom upang makalimot, ngunit patuloy pa ring nagpo-post sa social media upang maibsan ang kanyang lungkot. Hindi tulad ng mga taong kayang magtimpi, mabigat ang loob ni Muhi mula nang maghiwalay sila sa Canada. Nang sumakay siya ng eroplano pauwi ng Korea, sakay rin niya si Hiro, ngunit lasing ito at agad nakatulog ng walang kamalay-malay. Pagbalik, nagpahiwatig si Hiro na nais niyang makipagkita. Sinabi ni Yongwoo na pansamantala siyang lilipat sa bahay ni Hojin sa loob ng ilang buwan dahil nag-expire na ang kontrata niya sa apartment at wala pa siyang bagong matitirhan. Nagalit si Muhi dahil ngayon lamang sinabi ang mahalagang bagay na yon. Dahil dito, nagpasya siyang pumunta mag-isa sa konsyerto noong gabing iyon. Nagkataon namang naroon din si Hojin. Dapat sana ay magkasama sila ng kanyang kapatid na si Jinsuk, ngunit sa huling sandali ay umurong ito. Nagpasya si Jinsuk na mag-backpack upang ayusin ang kanyang isip at pagnilayan ang buhay. Ang pagkansela ng kasal ay bunsod ng kawalan niya ng malasakit. Gusto niyang magpakasal agad dahil iyon ang gusto ng kanyang kasintahan, at natatakot siyang magbago ang isip nito kapag hindi agad na isakatuparan. Nadismaya si Shin Jaeseon nang marinig ito at tuluyan ng nakipaghiwalay. Kilala ng mag-asawang Italian ang kakayahan ni Hojin kaya humingi sila ng tulong sa pagsasalin. Nang bumalik siya sa kanyang upuan, nakita niya si Muhi kaya umiwas siya. Sa buong konsyerto, palagi niya itong sinusulyapan mula sa malayo. Dati, magkatabi sina Mr. Kim at Hojin sa tabi ni Muhi, ngunit ngayon ay bakante na ang upuan. Sa pagtatapos ng konsyerto, lumapit si Muhi upang batiin ang kinatawan ng Embahada ng Italia. Bahagya siyang nabigo nang mapansing iba ang tagapagsalin. Inisip pa niyang baka nagkakamali lamang siya kanina, ngunit narinig niya si Mr. Kim na tumatawag kay Hojin sa telepono. Sumama siya upang tingnan ang sitwasyon. Napansin ni Mr. Kim na patuloy pa ring sinusubukan ni Muhi na paglapitin sila ni Hojin, kaya inimbitahan niya ito sa bahay para maghapunan. Kahit bahay ni Hojin yon, kumilos si Mr. Kim na parang may-ari, inutusan ang binata na magluto ng masasarap na pagkain para sa bisita. Nakasimangot si Hojin at halatang naiinis sa pagdating ni Muhi. Sinubukan niyang tumulong ngunit hindi nagtagumpay. Sinabi ni Muhi na kailangang painitin muli ang relasyon, tulad ng kalan na nagpapainit ng pagkain.
Samantala sa Korea, sabik na sabik si Hiro na makita si Muhi, ngunit natatakot siyang mawala ng dignidad kung siya ang unang tatawag. Para sa kanya, mas mabuti kung ang babae mismo ang magpakita ng interes. Sa hapunan, nakita ni Muhi na likas at masayang kausap si Mr. Kim. Nang banggitin nito ang talon sa Canada, muling bumalik sa alaala ni Muhi ang halik nila ni Hojin. Dapat sana ay umatras na siya, ngunit pinili niyang subukan pa ang binata. Naalala niya ang sinabi ni Hojin noon tungkol sa isang bagong simula, isang paungusap na nagbigay sa kanya ng pag-asa. Sa ibang lugar, nalaman ng staff sa istasyon ng TV na naglalakbay si Jin-suk. Sa Spain, palagi itong nasa labas hanggang gabi. Hinala ng staff na naghahanap si Jaeseon ng ibang relasyon upang makalimot. Nang magkita sila sa TV station, kapwa sila namutla. Tinulungan ni Yongwoo si Jaeseon sa sugat sa paa dulot ng mataas na takong. Sanay siya sa ganitong mga pinsala dahil dati siyang naglalaro ng shooting sports. Hindi rin ordinaryo si Yongwoo, may tiyuhin siyang direktor sa Ye Entertainment, kaya naging manager siya ng isang sikat na artista kahit bata pa. Nag-usat sila buong gabi hanggang madaling araw. Si Jaeseon ang unang lumapit at nagbigay ng malinaw na senyales. Samantala, si Hiro ay nanatiling determinado na maghintay kay Muhi na siya ang unang tumawag. Malinaw sa kanyang isipan ang nangyari sa eroplano, hinawakan ni Muhi ang kanyang kamay, ngunit hindi iyon ang inaasahan niyang kahulugan, kaya napilitan siyang umuwi. Sa kasalukuyan, abala pa rin si Muhi sa pakikipag-usap kay Mr. Kim. Magkasundo sila, at inamin ni Mr. Kim na pareho silang sinusundan niya at ni Hojin sa social media. Maya-maya, nagkunwari siyang nakalimutan ang kanyang salamin at bumalik sa kotse upang kunin iyon, sinadyang madapa upang mabigyan ng pribadong espasyo ang dalawa. Sinabi ni Hojin na hindi sila bagay, minsan malapit, minsan malayo. Ayon kay Mr. Kim, ang pag-ibig ay parang wika na kailangang unti-unting pag-aralan. Sa bahay ni Muhi, pinatugtog nila ang paborito niyang kanta. Bumalik sa alaala niya ang masasayang araw sa Canada at ang biglaang halik na puno ng damdamin, parang isang romantikong pelikula. Nakatayo si Hojin sa labas, litong-lito sa kanyang nararamdaman at hindi makapasok. Gabi na nang magpaalam si Muhi. Dahil nagustuhan niya ang kanta, kinuha niya ang desi, hindi niya alam na nakita siya ni Hojin at natawa ito. Regalo pala yon para sa kanya. Nahiya si Muhi at nangakong magbibigay ng kapalit. Hinawakan niya ang case ng desi, ngunit walang laman ang loob. Nang malaman ni Hojin ang nangyari, tumawag siya upang dalhin ang mismong plaka sa bahay ni Muhi. Habang papalapit siya, halatang masaya ang babae at naghihintay sa harap ng gate. Ngunit biglang dumating ang kanyang tiyuhin. Nang dumating si Hojin, paulit-ulit siyang tumawag ngunit walang sagot. Kinabukasan, tinawagan ni Hojin si Yongwoo. Normal na nagtatrabaho si Muhi, nagme-makeup at naghahanda para sa photoshoot. Ipinaliwanag ni Yongwoo na may artikulong lumabas kagabi, kaya balisa ang kalooban ni Muhi. Ayon sa artikulo, ipinanganak daw siyang mayaman at mula sa kilalang angkan. Inakala ng media na ang pamilya ng tiyuhin niya ang kanyang mga magulang, kaya dumating ang mga ito para sa interview. Iyon ang dahilan kung bakit galit na dumating ang tiyuhin noong nakaraang gabi. Hindi rin maganda ang relasyon ni Muhi sa kanyang lolo. Noong bata pa siya, kinupop siya ng kanyang tiyuhin at tiyahin. Tinanong nila kung may naalala siya, ngunit mumiti lamang siya at sinabing wala. Sa kanyang kaarawan, binigyan siya ng maraming regalo ng kanyang ama. Lumabas siya sa balkonahe at nakita ang kanyang ina sa kusina habang ang ama ay nakahandusay sa sahig. Parang multo ang lumitaw at pinagalitan siya sa pagsisinungaling, malinaw na naalala niya ang lahat, ngunit pinili niyang magpanggap na wala siyang alam. Nawalan ng pasensya si Hiro at nagpasyang siya na ang unang makipag-ugnayan kay Muhi. Gusto niyang malinaw ang lahat. Sa flight pabalik ng Korea, sinabi ni Muhi na pinili niya siya at hinalikan siya. Samantala, umuwi si Hojin mula sa trabaho. Madilim ang paligid ng bahay, ngunit may narinig siyang ingay mula sa silid-aklatan. Inakala niyang si Yongwoo yon, ngunit si Chamuhi pala. Nasa ilalim siya ng impluwensya ng kanyang zombie o ghost personality na si Dorami na nagsasalita ng walang kontrol. Sa pagkakataong ito, nagpasya si Hojin na hindi na sundin ang pabago-bagong damdamin ng babae. Noon pa man, bigla na lamang lumilitaw ang ghost personality ni Muhi sa mahahalagang sandali, tulad ng isang pagtitipo ng pamilya sa simbahan. Habang binabasbasan ng pari ang bagong silang na sanggol, bigla siyang sumugod bilang ninang. Natakot ang tiyuhin na baka masira ang kanyang dangal kaya pinigilan niya ang sarili, ngunit sa isang iglap, kinuha ni Muhi ang sanggol at inilagay ito sa batya. Kinabahan ng lahat, natatakot na baka saktan niya ang bata. Ang dating palaging nakangiti at palabas na si Muhi ay tila naging ibang tao. Walang pakialam ang multo sa takot ng iba, nagbitaw siya ng masasakit na salita sa tiyuhin at sinabihang huwag kailanman lalapit o pipilitin si Muhi na sumunod. Kung hindi raw, darating ang araw na mababaliw siya at sisirain ang lahat. Matapos magsalita, itinaas niya ang daliri at binigyan ng amen ang dalawang tiyuhin. Pagkatapos noon, umuwi si Muhi upang makita si Hojin. Ipinakilala niya ang sarili bilang Dorami, isang baliw na laging nasa isipan ni Muhi. Hindi na ito nakayanan ni Hojin kaya hinabol niya ang babae pauwi. Gayunman, patuloy pa rin siyang tinatawag ni Muhi ng mahal, niyayang umuwi at uminom at humihingi ng paumanhin sa nangyari kahapon. Tumawag si Hojin ng taxi para kay Muhi, ngunit pagdating ng sasakyan, tumakbo siya papasok ng bahay. Naglagay siya ng gamot sa tubig at sumayaw suot ang kanyang meat gown. Walang kaalam-alam si Hojin at ininom niya ang tubig na nasa mesa. Pagod na si Hojin sa pabago-bagong ugali ni Muhi, minsan zombie, minsan multo, na kumikilos ayon sa sariling kagustuhan at walang pakialam sa damdamin ng iba. Dahil dito, nahihirapan silang umunlad.
Nagpasya si Hojin na hindi na pumunta sa Italia bilang interpreter upang hindi na sila magtrabaho ng magkasama. Tumango ang multo at tinanggap ito, sinabing hindi siya kasing sama ng ugali ni Muhi. Pagkagising ni Hojin, nahilo siya at nawalan ng malay. Kinabukasan, nagising siyang nakaupo sa isang silya habang dinadala na ng katulong ang kanyang mga gamit. Opisyal na siyang tumira sa bahay ni Hojin. Ayon sa katulong, minsan ay ginagamit pa rin ni Muhi ang pagkakakilanlan ng multo upang makipag-usap. Kagabi, umuwi siya ng gabi at natulog hanggang umaga. Ngayon, nag-ehersisyo na siya kasama ang coach. Mayroon talagang pampatulog si Muhi. Kagabi, dinrub niya si Hojin upang pigilan itong makita siya. Mukhang lumalala na ang kanyang kalagayan. Pumunta ang bida sa restoran ng kaibigan upang kumain. Dahil nag-resign na siya, maluwag na ang kanyang oras. Para kay Mr. West, magandang pagkakataon na nagmula si Muhi sa isang mayamang pamilya, ngunit alam ni Hojin na hindi maganda ang relasyon nito sa kanyang pamilya. Samantala, nais ng production team na isama ang pamilya ng mag-asawa sa paglalakbay sa Italia para sa palabas. Tumutol ang assistant dahil alam niyang may alitan si Muhi sa kanyang pamilya, salungat sa mga sinasabi ng tabloid. Binanggit ng team na si Hiro ay may 5 taong gulang na pamangkin na mahal nito. Kung nais pasayahin si Hiro, sapat na raw ang pagbili ng regalo. Nahulog sa bitag ng pag-ibig si Shin Jae-seon nang mag-text ang dalawang babae upang makipagkita. Pinapunta ng assistant ang babae sa itaas, ngunit inakala ni Jae-seon na sa kanyang apartment ito. Sa kanyang madilim na isipan, inisip niyang may relasyon ang dalawa. Pagbukas ng pinto, isang magandang dalaga ang kanyang nakita. Galit na galit si Jae-seon at inakusahan ang manager na cheater. Sa katotohanan, lumipat lamang ang lalaki sa bahay ni Hojin matapos ang kontrata. Naghintay ang assistant at paulit-ulit na tumawag, ngunit walang sumasagot. Ayaw na ring sagutin ni Jae-seon ang kanyang mga tawag. Sa ibang pangyayari, nagbalik ng damit si Muhi at aksidenteng nakita si Hojin. Nahiya siya at humingi ng tawad. Dahil nangyari na ang lahat, inayos nila ang mga dokumento para sa paglalakbay sa Italia, isang magandang bansa sa Europa na kilala sa mga sinaunang kastilyo. Ang paglalakbay ay magiging walang saysay kung wala ang minamahal niyang interpreter. Nakipagkita si Hiro kay Muhi para sa isang malinaw na pag-uusap habang kumakain. Bumili rin si Muhi ng regalo para sa kanyang pamangkin. Masigasig na nag-aral ng Korean si Hiro kaya nagkakaintindihan na sila. Mabagal magsalita si Muhi upang masigurong nauunawaan siya. Tinanong ni Hiro kung bakit siya hinalikan sa eroplano. Tumanggi siyang aminin, sinasabing lasing siya at walang maalala. Nadismaya si Hiro, inakala niyang gusto siya ng dalaga. Dahil sa hiya, nagtungo si Muhi sa banyo. Napaisip siya kung ang paghalik kay Hiro ay dulot ng kalasingan o impluwensya ng multo. Tuwing nalilito si Muhi, ipinipikit niya ang kanyang mga mata, umaasang pagmulat niya ay maaayos ng multo ang lahat. Tumawag si Hojin upang makipagkita at mag-usap, ngunit nasa kontrol na naman ng multo si Muhi. Walang pakialam siyang sumagot at agad ibinaba ang telepono. Matapang niyang hinila ang ulo ng lalaki at may ibinulong dito. May 2 linggo pa bago ang romantikong paglalakbay sa Italia. Gayunpaman, humingi si Muhi ng pasaporte upang maunang lumipad. Nagpahinga si Muhi habang si Dorami ay patuloy na kumukuha ng mga larawan araw-araw para sa social media. Bakit ba siya sinusundan ni Hojin hanggang dito para sa mga walang kwentang usapan? Para itong multo na laging nasa isip niya, nagbibigay ng malisyosong komento. Kung gusto niyang makipaglaban, pagbibigyan niya ang pakiramdam na yon ngayon. Mula nang mangyari ang hindi pagkakaunawaan, hindi pa nagkaroon ng pagkakataong magpaliwanag ang magkapareha. Sinadya ni Jae-seon na iwasan siya, kaya hindi komportable ang lalaki. Mas gugustuhin pa niyang pagalitan siya kaysa sa manahimik. Hindi niya ito matiis. Seryoso ang assistant. Inamin ni Jae-seon na one-night stand lamang ang namagitan sa kanila. Sinabihan pa niya ang lalaki na cheater. Dahil naninirahan ang lalaki kasama ang ibang babae, ipinaliwanag ng katulong na matagal na siyang umalis sa apartment at noong araw na yon ay tinawag siya sa opisina, hindi sa bahay. Nahiya si Jae-seon nang mapagtanto ang kanyang pagkakamali. Nagbati ang dalawa at nagkasundo, ngunit sa hapunan sa Italia, wala ni isa ang gustong magbigay daan. Masayang tinawag ni Muhi ang kanyang manliligaw na si Hojin na dumating upang tanungin kung bakit nakikialam ang ibang personalidad sa buhay ni Muhi. Dati, inakala ni Hojin na bunga lamang ito ng stress at aksidente, ngunit habang tumatagal ang kanilang pagsasama, nakita niyang tunay na kawawa si Muhi. Nang makoma siya at maospital ng 6 na buwan, walang nag-alaga sa kanya. Marahil ang malungkot niyang nakaraan ang sanhi ng kanyang sakit sa pag-iisip, kaya lumitaw ang pangalawang personalidad. Nahuli ang multo sa pamimili, bumili siya ng napakaraming gamit at ipinabuhat kay Hojin ang lahat. Alam niyang lalampas na ito sa credit limit kaya ibinalik ni Hojin ang mga branded items. Tinanong ni Hojin si Dorami kung mawawala ba siya kapag tuluyan ng maging masaya si Chamuhi. Sinabi ni Dorami na posible raw yon. Sa kahilingan niya, umalis si Hojin upang bumili ng kape para sa kanya. Ilang sandali pa, nagising si Chamuhi na litong-lito at saka lamang napagtanto na nasa Italy siya. May isang taong papalapit sa kanya sa gitna ng plaza. Hindi iyon si Hojin, si Hiro iyon. Sinabi ni Dorami kay Hiro na hihintayin siya ni Chamuhi sa Clock Square. Habang magkatapat na nakatayo sina Chamuhi at Hiro, lumabas si Hojin mula sa coffee shop at nakita silang magkasama mula sa malayo. Sa pagdalo ni Hiro at Chamuhi sa isang opera bilang bahagi ng itinerary ng palabas. Habang nakaupo sa engrandeng bulwagan, masiglang ikinukwento ni Chamuhi kung gaano niya kamahal ang sikat na eksena ng opera sa Pretty Woman.
Pinatugtog ng production crew ang mismong piyesang iyon, at ikinagulat ng lahat ng marahang sabayan ni Chamuhi ang kanta, kabisado ang mga liriko. Namangha ang buong crew sa isang panibagong anyo niya na hindi nila inaasahan. Isang flashback ang nagpakita kay Hiro sa kanilang bahay bago siya lumipad papuntang Italy, naglalaro kasama ang kanyang pamangkin. Tinukso siya ng kanyang kapatid tungkol sa halik nila ni Chamuhi, dahilan upang siya'y mailang. Biglang nakatanggap si Hiro ng mensahe mula kay Chamuhi, isang litrato ng kanyang lokasyon at maikling mensaheng nagsasabing hinihintay siya nito. Pagbalik sa kasalukuyan sa Italy, natagpuan ni Hiro si Chamuhi na halatang naguguluhan at inamin na hindi niya maalala kung paano siya napunta roon. Habang pinagsasama-sama niya ang mga pangyayari, napagtanto niyang si Dorami ang nag-imbita kay Hiro. Doon niya naunawaan na totoo pala ang sinabi ni Hiro tungkol sa halik nila. Tinanong niya ito ng direkta kung gusto siya nito. Masiglang sumagot si Hiro na hindi. Agad namang nilinaw ni Chamuhi na hindi rin niya gusto si Hiro. Nabura ang tensyon sa pagitan nila at napalitan ng isang kakaibang, tapat na pagkakaunawaan. Opisyal nang nagsimula ang filming ng reality show at nakaramdam si Chamuhi ng tahimik na kapanatagan nang marinig muli ang boses ni Hojin sa kanyang earpiece. Habang nagpapatuloy ang Italy segment, hindi na kanya ang mga gabi ni Chamuhi. Tuwing umaga, nagigising siya sa mga litrato sa kanyang Instagram ng mga pagkain at inumin na hindi niya maalalang kinain. Ipinakita ng sunod-sunod na flashback na si Hojin ang palaging kasama ni Dorami tuwing gabi, matiising sinusunod ang bawat kapritsyo nito. Isang gabi, hiningi ni Dorami kay Hojin ang mga liriko ng opera mula sa Pretty Woman, sinasabing kailangan iyon ni Chamuhi upang magmukhang matalino pagdating ng tamang oras. Napansin ni Hojin na tila tunay na masaya si Chamuhi kamakailan at tinanong si Dorami kung bakit nananatili pa rin siya. Sinagot siya ni Dorami na naalala ni Chamuhi ang kanyang nakaraang aksidente, ngunit pinipili lamang nitong magpanggap na nakalimutan iyon. Nang marahang tapikin ni Hojin ang ulo ni Dorami bilang pagpapakita ng kabaitan, bigla siyang kinagat nito, matalim at hindi inaasahan. Bumalik ang kwento sa Opera Hall kung saan nagulat si Chamuhi nang mapagtanto niyang naiintindihan niya ang wikang Italyan nang walang kahirap-hirap. Kinagabihan, muling magkasama sina Dorami at Hojin. Sa pagkakataong ito, ninakaw ni Dorami ang film camera ni Hiro. Iginiit niyang kailangan itong mawala upang matagpuan ni Chamuhi kalaunan at makuha ang loob ni Hiro. Tinakot niya si Hojin upang itago ang kamera para sa kanya. Habang sabay-sabay na kumakain ang buong crew, napansin ni Miss Cho na hindi nasuot ni Shin Jae-seon ang kanyang engagement ring. Agad itong isinuot muli ni Jae-seon at nagkunwaring walang problema, bagay na halatang ikinainis ni Yongwoo. Sa labas, namataan din namin si Hojin mula sa malayo, nakilala ang kanyang coat at napagtantong may kasama itong isang babae. Kinabukasan, kumalat ang takot nang mapansing nawawala ang kamera ni Hiro. Palihim itong inilagay ni Hojin sa lugar kung saan tiyak na matatagpuan iyon ni Chamuhi. Bigla niyang naisip na maaaring kumuha ng litrato si Dorami gamit ang kamera. Hinila niya si Chamuhi palayo sa grupo sa dahilan ng pag-check ng footage. Nagkaroon sila ng maikli ngunit tahimik na pag-uusap bago muling tawagin si Chamuhi ng production. Kalaunan, nilapitan ni Nami si Hojin at sinabing may itatanong siya bago mag-book ng opera tickets para kina Hiro at Chamuhi. Ipinaliwanag niyang nakita niya si Hojin na may kasamang babae na suot ang sapatos ni Chamuhi. Walang pag-aalinlangan, nagsinungaling si Hojin at sinabing hindi iyon si Chamuhi. Pagkatapos nito, bumisita ang team sa isang photography exhibition ng isang Japanese photographer sa kahilingan ni Hiro. May personal siyang koneksyon sa photographer na kumuha ng kanyang debut photos. Nagkaroon ng problema nang malaman ng crew na nasunog ang susunod nilang filming location na winery. Naalala ni Miss Cho na may kakilala si Jinsuk na may-ari ng isang winery at hinikayat si Jae-seon na tawagan ito. Tinawagan niya si Jinsuk at nakakuha sila ng bagong lokasyon. Kalaunan, bumisita si Hojin sa restoran na minsan niyang pinuntahan kasama si Dorami, sa pagkakataong ito ay mag-isa. Sinabi ng server na tuwing bumibisita si Dorami roon, palagi siyang gumuguhit ng 4-leaf clover sa isang napkin at umaasang makaguhit ng ikapito balang araw dahil naniniwala siyang magdadala iyon ng swerte. Sa exhibition, huminto si Chamuhi sa harap ng isang litrato ng Northern Lights. Napuno ng luha ang kanyang mga mata habang bumabalik ang mga alaala niya kay Hojin. Sa loob lamang ng ilang segundo, muli siyang naging si Dorami. Napansin ni Hiro ang biglaang pagbabago sa kilos at aura ni Chamuhi. Kalaunan, hinanap ni Dorami si Hojin at sa wakas ay inamin ang katotohanan. Sinabi niyang patuloy siyang nakikipagkita kay Hojin dahil mahal pa rin siya ni Chamuhi, ngunit hindi ito maaaring makasama niya ng hayagan. Nabubuhay si Chamuhi sa takot na baka matuklasan ni Hojin ang kanyang pinakamalalim na lihim, ang katotohanang pinatay ng kanyang ina ang kanyang ama at sinubukan din siyang patayin. Ang traumang iyon ang sumira sa kanyang pagkabata at humubog sa paraan ng kanyang pagmamahal ngayon, palaging nagmamakaawa para sa lambing, ngunit bigla ring tumatakbo palayo rito. Nayanig si Hojin sa kanyang narinig. Hinila niya si Dorami at mahigpit na niyakap sa isang tahimik na sandali. Mahigpit siyang niyakap pabalik ni Dorami at nakiusap na iwanan na niya si Chamuhi. Sinabi niyang tanging sa ganoong paraan lamang titigil si Chamuhi sa pagkapit sa ilusyon ng isang masayang wakas kasama siya. Kinabukasan, nakilala ni Chamuhi ang isang batang Italianang babae na nagngangalang Maria na siyang nakasama ni Dorami noong nakaraang gabi. Masayang nagtanong si Maria tungkol kay Hojin at tinawag itong Honey, katulad ng palaging tawag ni Dorami. Nalito si Chamuhi at hindi niya maunawaan kung sino ang tinutukoy ng babae. Kalaunan, narinig niyang kaswal na binanggit ni Miss Cho na nakita raw niya si Hojin kasama ang kanyang nobya. Tumama ang mga salitang iyon kay Chamuhi nang mas matindi kaysa sa inaasahan niya.
Dahil sa biglaang pagbabago ng filming plans, napagdesisyonan ng team na dumalo sa isang Italian wedding sa isang winery. Ipinaalam ito ni Nami kay Hiro at ibinigay ang opera tickets na nakalaan sana para sa kanya at kay Chamuhi. Nag-alinlangan si Hiro kung aanyayahan niya si Chamuhi hanggang sa banggitin ni Nami na nakita niya si Hojin na may kasamang isang babaeng tila malapit dito. Naging balisa at hindi mapakali si Chamuhi, paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip ang ideya ng nobya ni Hojin. Nang mapansin ni Hiro ang kanyang pagkadismaya, marahan niya itong pinayuhan na huwag tanungin si Hojin tungkol dito dahil baka pagsisihan niya yon sa bandang huli. Sa ibang lugar, sinabi ni Jaeseon kay Hojin na ang bagong filming location ay ang winery ng kanyang ina. Nanigas si Hojin at nakiusap na itago ang kanilang relasyon mula sa iba pang miyembro ng crew. Kalaunan, kaswal na tinanong ni Chamuhi si Hojin kung paano sabihin ang honey sa Italian, bago bigla ang sabihin na alam na niya ang tungkol sa Italian girlfriend nito. Inamin ni Hojin na totoo ngang may kasama siyang babae at inalok na ipaliwanag kung sino ito, ngunit pinigilan siya ni Chamuhi bago pa siya makapagsalita ng higit pa. Dumating ang team sa winery at sinalubong ng ina ni Hojin na si Mi Ji-jong kasama ang isang lalaking nagdangalang Dario. Nanatiling nakaupo si Hojin sa loob ng van at tumangging sumama sa mga pagpapakilala. Habang nagsisimula ang filming, lumahok sina Hiro at Chamuhi sa iba't ibang aktibidad sa paligid ng winery. Sa loob ng bahay, napansin ni Chamuhi ang isang litrato na may kasamang si Mr. Kim. Unti-unting nagdugtong-dugtong ang katotohanan, si Mi Ji-jong ang ina ni Hojin. Sa harap ng kamera, marahang hinikayat ni Chamuhi si Mi Ji-jong na kausapin ang kanyang anak, kaya't wala nang nagawa si Hojin kundi pumayag na sumama sa kanila para sa hapunan. Kalaunan, nagbukas ng damdamin si Hojin kay Chamuhi. Inamin niyang hindi maganda ang kanyang relasyon sa ina. Matapos ang isang matinding pagtatalo, hindi sila nag-usap sa loob ng 13 taon. Sinabi niya kay Chamuhi na kailangan nitong dumalo sa hapunan kasama siya dahil siya rin naman ang nagdala sa kanya sa sitwasyong iyon. Itinuro ni Chamuhi na ang kasalang ginaganap sa winery ay kay Dario. Nang makita nilang tila sinusubukan ni Dario na hawakan ang kamay ni Mi Ji-jong, nagkamali ng interpretasyon si Hojin at biglang nagalit na nagpasimula ng mainit na pagtatalo. Tumigil lamang ang alitan nang ipahayag ni Mi Ji-jong na siya ang ikakasal kay Dario. Nabigla si Hojin at mariing tumutol, hindi matanggap na magpapakasal ang kanyang ina sa isang mas batang lalaki. Biglang nabasag ang tensyon nang biglang bumagsak si Chamuhi. Agad na tumakbo si Hojin papunta sa kanya at inalagaan ang kanyang napasang binti. Tahimik niyang sinabi na alam niyang sinadya niyang bumagsak upang pigilan ang away. Habang marahan niyang nilalagyan ng yelo ang kanyang sugat, unti-unting natunaw ang distansya sa pagitan nila. Hahagisan na sana ni Chamuhi ng tanong si Hojin tungkol sa nobya nito nang biglang sumingit si Dario at ipinaalam na handa nang makipag-usap si Mi Ji-jong. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, tuluyan nang lumantad ang nakaraan. Ibinunyag ni Hojin na ang nag-iisa lamang na nobelang naisulat niya ay tungkol sa kasal ng kanyang mga magulang. Inamin ni Mi Ji-jong na nasaktan siya sa kung gaano siya kalupit na inilalarawan doon, kaya't sinunog niya ang libro sa galit, umalis, at nanumpang hindi na muling kakausapin ang kanyang anak. Matapos ang maraming taon ng katahimikan, sa wakas ay humingi sila ng tawad sa isa't isa at nagkaayos. Nagpatuloy ang kasal ng napakaganda. Sa hapunan, sa wakas ay sinabi ni Jaeseon sa kanyang mga kasamahan na opisyal ng kanselado ang kanyang kasal. Kalaunan, hinanap niya si Yongwoo at inamin na ang tawag sa telepono ni Jin-suk ang nagpaunawa sa kanya na hindi na niya ito namimiss. Habang nagpapatuloy ang selebrasyon, pinagmamasdan ni Hojin si Chamuhi mula sa malayo, may bahagyang ngiti sa kanyang mukha. Ngunit umalinggaw sa kanyang isip ang mga salita ni Dorami, kaya tahimik siyang umalis. Napansin ito ni Chamuhi at sinubukang sundan siya, ngunit pinigilan siya ni Hiro. Ipinakita niya kay Hiro ang isang maikling pamamaalam na mensahe na inihanda niya sa Japanese para sa kanilang huling shoot kinabukasan, sinasabing palagi niya itong susuportahan bilang kaibigan. Hindi maitago ang pagkadismaya sa mukha ni Hiro. Natagpuan ni Mi Ji-jong si Hojin na mag-isa, pumipili ng isang bote ng alak. Inakala niyang ibabahagi niya yon kay Chamuhi. Umiling si Hojin at sinabi niyang hindi maaaring magkaroon ng masayang wakas si Chamuhi kasama siya. Nagbigay si Mi Ji-jong ng marahang mga salita ng pag-aliw at hinikayat siyang huwag takbuhan ang mga bagay na tunay na mahalaga. Kalaunan, nasalubong ni Hojin si Chamuhi na hinahanap siya. Ipinaliwanag niyang nais lamang niyang magpaalam dahil ang susunod na araw ang huling shoot. Humingi siya ng tawad sa lahat at tumalikod upang umalis. Hinawakan ni Hojin ang kanyang pulso at hinila siyang pabalik. Sinabi niyang ang paniniwalang matagal na niyang pasan na walang sinumang kailanman magmamahal sa kanya ay isa lamang ilusyon. Sinabi rin niyang taos puso niyang nais na makahanap siya ng kaligayahan. Bumalik ang kwento sa pinakaunang eksena. Magkatabing nakatayo sina Hiro at Chamuhi sa isang makasaysayang kuta sa Italy. Sinabi ni Hiro na talagang gusto niya si Chamuhi. Isinalin ito ni Hojin na halatang nagulat. Tumingin si Chamuhi sa kamera at tinanong si Hojin kung ano ang dapat niyang isagot. Sumagot siya na isasalin niya ang anumang piliin nitong sabihin. Sumagot si Chamuhi sa English na pareho ang kanyang nararamdaman. Ngunit kalaunan, sa isang pribadong pag-uusap ni Hiro at Nanami, lumabas ang katotohanan. Minsan na siyang tinanggihan ni Chamuhi noon. Ngayon, siya naman ang tinanggihan. Dumalo si Hiro at Chamuhi sa opera gamit ang mga tiket na binili ni Hiro. Saglit na lumabas si Chamuhi at nadatnan si Nami na naghihintay. Nagkomento si Nami tungkol sa kanyang sapatos, sinasabing iyon ang parehong sapatos na suot ng nobya ni Hojin. Samantala, nagpadala si Producer Park kay Chamuhi ng isang video na kinunan matapos ang huling shoot.
Makikita roon si Hojin na nag-iisang nakaupo sa van, inililibing ang mukha sa kanyang mga kamay bago tuluyang bumigay sa iyak. Lubos na nabigla si Chamuhi at ipinikit ang kanyang mga mata. Nang muli niya itong imulat, natagpuan niya ang sarili sa tahanan ng kanyang pagkabata, saka unti-unting inaanod sa Italy habang lumilitaw ang mga pira-pirasong alaala ni Dorami. Sa wakas, naging malinaw ang lahat. Ginugol ni Hojin ang bawat gabi kasama si Dorami. Pumunta si Chamuhi sa restoran kung saan dating magkasamang nakaupo sina Dorami at Hojin. Sa isang napkin, maingat niyang iginuhit ang ikapitong 4-leaf clover at nagsulat ng isang kahilingan sa ilalim nito, naway paliwanagin ng Aurora ang mundo. Kalaunan, natagpuan ni Hojin ang napkin. Sa mismong sandaling iyon, nakatanggap siya ng isang litrato mula kay Chamuhi at agad siyang tumakbo papunta sa kanya. Sinabi ni Chamuhi na naalala na niya ang lahat at inamin na mahal pa rin niya siya. Sa kanyang sariling paikot na paraan, sa wakas ay umamin din si Hojin. Nang hindi pa rin niya ito lubusang maunawaan, yumuko siya at hinalikan siya, walang iniwang puwang para sa pagdududa. Samantala, sa isang maikling video mula sa isang ramen shop sa Japan na biglang nag-viral. Ang may-ari nitong si Eugene ay biglang laman ng internet. Sa mga komento, may isang taong kaswal na nagbanggit na minsan na raw nitong nakarelasyon si Dorami. Lumobo ang kuryosidad. Mas lalong naghukay ang mga netizen at di naglaon ay natuklasan ang isang lumang Instagram photo ni Chamuhi at Eugene na magkasama, kaya't nadamay ang pangalan ni Chamuhi sa ingay. Sa Italy, dinala ni Hojin si Chamuhi sa tahimik na lugar kung saan siya nananatili. Malayo sa mga kamera at sa mundo, nagsalita siya ng tapat. Sinabi niyang nagpapasalamat siya kay Dorami dahil sa pamamagitan nito ay naunawaan niya ang mga takot ni Chamuhi. Alam niyang labis itong natatakot sa mga wakas, kaya't hiniling niya na ipagpalagay nilang maghihiwalay din sila balang araw. Dahil dito, iminungkahi niyang magmahal sila ngayon ng malaya nang hindi kumakapit sa ideya ng perpektong wakas. Nagkasundo silang magsama kahit isang buwan lamang, pinipili ang kasalukuyan kaysa sa takot. Habang inaabot ni Chamuhi ang hair dryer, biglang nawalan ng kuryente. Naiwan ang hapunan at nalugmok sa dilim ang silid. Ngunit mas lalo lamang tumindi ang tensyon sa pagitan nila. Lumapit sila sa isa't isa at tuluyang natunaw ang pag-aalinlangan sa isang halik. Isang flashback ang nagpakita kay Hiro na natagpuan si Chamuhi sa labas ng opera house. May luha sa kanyang mga mata, marahan niyang sinabi na alam niyang ang puso nito ay pag-aari ng iba at hinikayat siyang huwag mag-atubiling sundan ang taong tunay niyang nais. Pagbalik sa kasalukuyan, mag-isang umiinom si Hiro, nilulunod ang kanyang pagkadismaya sa alak. Sa biyahe pa uwi, napansin ni na producer Park, Miss Cho, at Jiseon ang isang nakakabahalang pangyayari. Isang post na nag-akusa kay Chamuhi ng pakikipagrelasyon sa isang lalaking may asawa ang sumabog online. Pinagdugtong-dugtong ng mga tao ang mga timeline, itinuturo na ang pagbubuntis ng babae ay tumapat sa nakaraan niyang relasyon. Isang litrato mula sa isang Japanese island ang lumitaw, at nagkamali ang marami sa pag-aakalang ang lalaking nasa larawan ay si Eugene. Gayunman, agad na nakilala ni Jiseon ang mukha sa litrato. Ito ay si Hojin. Kinabukasan ng umaga, natagpuan ni Nami si Hiro na walang malay sa kanyang hotel room at agad siyang nataranta. Tinawagan niya si Hojin upang humingi ng tulong sa pakikipag-usap sa Italian staff. Maingat at kalmadong ipinaliwanag ni Hojin ang sitwasyon. Nagising si Hiro na may nakakabit na IV sa kanyang braso. Napag-alamang aksidente niyang nahalo ang kanyang allergy medication sa alak. Samantala, lalo pang lumakas ang mga chismis tungkol kay Chamuhi. Batid niyang kung ipagtatanggol niya ang sarili ng direkta, ay maaari lamang lumala ang sitwasyon, kaya nag-post siya ng litrato kasama si Eugene at ang asawa nito at ipinaliwanag na magkaibigan lamang sila. Bahagyang humupa ang ingay dahil dito. Pagbalik sa South Korea, nakipagkita sina Eugene at ang kanyang asawa kay Chamuhi upang pasalamatan siya dahil hindi inaasahan na tumaas ang kita ng kanilang negosyo dahil sa atensyong natanggap. Pagkatapos nito, humingi pa si Eugene ng isa pang pabor, sinasabing may sakit ang kanyang anak at kailangan niya ng tulong sa pagpopromote ng kanyang mga produkto. Napikon si Chamuhi at tinawag siyang walang hiya. Malamig na tinugon ni Eugene na noong sila pa, palagi raw siyang balisa na baka iwanan siya nito, isang patama na eksaktong tumama sa kanyang pinakamasakit na takot. Sa ibang lugar, sinabi ni Mr. Kim kay Hojin na may narinig siya tungkol kay Mr. Cha, ang chairman ng Mayongjin Foundation. Binanggit niyang pumanaw na ang nakababatang kapatid ni Mr. Cha habang ang nakatatanda naman ay naninirahan sa ibang bansa. Unti-unting naunawaan ni Mr. Kim kung bakit nagtatanong si Hojin at binati pa siya, ngunit dumilim ang mukha ni Hojin nang mapagtanto niyang muntik na ring maniwala si Mr. Kim sa mga chismis tungkol kay Chamuhi. Umalis siyang puno ng pagkadismaya. Mas masakit pa, hindi man lang niya magawang makita si Chamuhi dahil nagkasundo silang manatiling magkalayo hanggang humupa ang ingay. Sa ahensya, ipinaalam ng tiyuhin ni Yongwoo na ililipat siya sa sports department, ang posisyong matagal na niyang ninanais. Ngunit may kapalit ito, kailangan niyang lumipat sa Europa sa loob ng isang buwan. Dahil sa lumalalim niyang damdamin kay Jiseon, mabigat ang naging pasya para sa kanya. Kinagabihan, umuwi si Hojin at nadatnan si Chamuhi na naghihintay sa kanya. Nagkunwari itong si Dorami, ngunit agad niya itong nakilala. Inamin ni Chamuhi na dumating siya upang sabihin ang isang bagay na hindi niya kayang sabihin bilang sarili niya. Sinabi niyang maaari siyang iwan ni Hojin kung gugustuhin ito. Ang pakikipag-date sa isang public figure ay nangangahulugang mailalantad ang bawat sulok ng kanyang buhay at handa siyang tanggapin kung lalakad siya palayo. Marahang tiniyak ni Hojin na hindi siya nag-aalala at muling pinaalalahanan siyang ituon ang pansin sa kasalukuyan dahil napagkasunduan na nilang may wakas ang kanilang hinaharap.
Tumango si Chamuhi, tinanggap ito, at tahimik nilang inayos ang lahat sa pagitan nila. Kinabukasan, bumiyahe si Hojin patungong Busan para sa trabaho at sumakay ng tren. Nagkataon namang nasa parehong tren si Jiseon. Samantala, nagtungo si Chamuhi sa studio kung saan sinabi ni Miss Cho na nais niyang isama ang confession scene mula sa Italian Castle. Ipinagwalang bahala ito ni Chamuhi bilang bahagi lamang ng palabas, ngunit sinabi ni Miss Cho na totoo iyon. Sa sandaling iyon, dumating si Hiro. Kapansin-pansing mas gumaling na ang kanyang Korean. Napansin niyang may nais itanong si Chamuhi tungkol sa kastilyo at hayagan niyang inamin na talagang nagustuhan niya siya. Sa tren, binalikan ni Jiseon ang mga alaala nila sa Japan. Tinanong niya si Hojin kung naalala pa nito ang Enoshima, ang isla na minsan niyang hiniling bilang regalo. Pagkatapos, sa wakas ay tinanong niya ang tanong na matagal na niyang kinikimkim, kung pumunta ba siya roon noong kaarawan niya. Matapos ang isang saglit na katahimikan, tumingin siya kay Hojin at marahang nagtanong kung minsan ba siyang nagustuhan nito. Samantala, nanonood sina Hiro at Chamuhi ng raw cut ng kanilang reality show. Sinabi ni Miss Cho na maaaring alisin ang final confession scene kung nanaisin nila, ngunit kalmadong sinabi ni Hiro na ayos lang sa kanya na manatili iyon. Pinanood niya ito ng walang pagsisisi. Sa tren, sa wakas ay nagsalita ng tapat si Hojin kay Jiseon. Inamin niyang nagustuhan niya ito noon. Nilinaw nila ang mga hindi pagkakaunawaang nanatili sa loob ng maraming taon at naghiwalay na may linaw sa puso, hindi sama ng loob. Pagbalik sa Seoul, humingi ng paumanhin si Chamuhi kay Hiro sa pag-asa na kanyang naibigay. Ipinaliwanag niyang hindi siya minahal ni Dorami bilang pag-ibig, kundi bilang isang masayang wakas, isang pagtakas mula sa masakit na realidad. Tahimik na nakinig si Hiro at tinanggap ang kanyang mga salita. Sa ibang lugar, nakipagkita si Mr. Kim kina Mr. Cha at sa asawa nito sa pamamagitan ng isang kaibigang si Mr. O. Nag-aalala, ipinaliwanag ni Mr. Kim na itinuturing niyang parang anak si Hojin. Tahasang hiniling ng tiyahin ni Chamuhi na pigilan niya si Hojin sa pakikipagrelasyon kay Chamuhi. Kinagabihan, bumalik si Hojin mula Busan at nakipagkita kay Chamuhi sa istasyon ng tren. Dinala niya ito sa isang lugar na tanaw ang mga ilaw ng lungsod. Magkatabi silang tumayo at nangakong balang araw, sabay silang pupunta sa isang dark Lairai Reserve upang masilayan ang Milky Way. Pagbalik mula sa Busan, masayang ikinukwento ni Jiseon sa kanyang mga kaibigan ang tungkol kay Yongwoo. Bigla siyang naputol nang lumitaw mismo si Yongwoo. Sinabi niyang may mahalaga siyang sasabihin at walang paligoy-ligoy na nagtanong kung maaari na ba siyang pakasalan ni Jiseon. Ipinaliwanag niyang kailangan niyang pumunta sa United Kingdom para sa trabaho kasama ang isang sports client, ngunit ayaw niyang mawala siya. Ngumiti si Jiseon at sinabing hindi naman nila kailangang maghiwalay. Matagal na rin siyang nagpaplanong mag-aral sa ibang bansa, kaya maaari silang umalis ng magkasama. Kalaunan, kinausap ni Chamuhi ang kanyang psychiatrist at inaming matagal na niyang hindi nakikita si Dorami. Iminungkahi ng psychiatrist na maaaring simbolo lamang si Dorami, isang representasyon ng kanyang nakaraan at hindi isang hiwalay na pagkatao. Hindi nagtagal, bumisita si Mr. Cha kay Hojin at ibinunyag ang katotohanan. Hindi kailanman ikinasal ang ina ni Chamuhi sa kanyang ama. Ginamit nito ang bata upang manatiling malapit ang lalaki, at ang obsesyong iyon ang humantong sa trahedya. Habang namimili si Chamuhi, hinarap siya ng kanyang tiyahin at isiniwalat na sinasabi na ng kanyang tiyuhin kay Hojin ang lahat. Tinanong ni Chamuhi kung bakit siya ang sinisigayong wala naman siyang kasalanan. Malamig na sumagot ang kanyang tiyahin na eksaktong kamukha niya ang kanyang ina. Sa harap ng salamin, biglang naunawaan ni Chamuhi ang lahat. Hindi kailanman naging alter ego si Dorami, isa lamang siyang refleksyon ng kanyang ina. Ang takot, sakit at dilim na minana niya mula rito. Hindi kinaya ni Chamuhi ang bigat ng katotohanan at tuluyang bumagsak. Isang flashback ang nagbunyag ng buong katotohanan. Sinubukan ng kanyang ina na pilitin siyang kainin ang lasong cake na pumatay sa kanyang ama. Nang tumanggi si Chamuhi, binitiwan ng kanyang ina ang mga salitang sumunod sa kanya habang buhay na walang sinumang kailanman magmamahal sa kanya at hindi siya kailanman magiging masaya. Nagising si Chamuhi sa ospital makalipas ang 3 araw. Sinabi ni Yongwoo kung gaano siya katagal na wala ng malay. Mabilis na pumasok si Hojin at nagpalitan sila ng tahimik ngunit punang ginhawang ngiti. Sa ibang lugar, si Hiro, na ilang araw ng balisa, ay sa wakas nakahinga ng maluwag nang malaman niyang ayos na siya. Ibinunyag ni Hojin ang huling katotohanan. Hindi kailanman namatay ang mga magulang ni Chamuhi. Nailigtas sila ng mga paramedic. Ang ama niya ay ang tiyuhing naninirahan sa ibang bansa, habang ang kanyang ina ay tuluyang nawala. Nagsinungaling si Mr. Cha dahil sinabi ni Chamuhi na wala siyang naalala. Nagpatuloy rin ang kwento ni Hiro. Pagbalik sa Japan, nag-audition siya para sa isang Hollywood role. Sinabi niya sa direktor na may natutunan siyang mahalagang bagay, kung hindi mo ipaglalaban ang gusto mo, mabubuhay ka na may panghihinayang. Sinabi ni namin na tunay na siyang nag-mature. Gumawa si Chamuhi ng isang mabigat na desisyon. Nais niyang hanapin ang kanyang ina, at ang tanging makakatulong sa kanya ay ang kanyang ama. Sa paliparan, sinabi niya kay Hojin na maghiwalay muna sila, upang kapag bumalik siya ay maaari niya itong bantaan na makipag-date muli sa kanya ng maayos at manatiling magkasama sa mahabang panahon. Naghiwalay sila na may ngiti sa halip na luha. Habang wala siya, umalis sina Yongwoo at Jiseon patungong United Kingdom. Umuwi ang ina ni Hojin at ibinigay ang lahat ng aklat ng kanyang yumaong asawa, tuluyang binitiwan ang nakaraan. Lumipas ang panahon. Dumating ang Pasko. Ipinagdiwang ng reality show crew ang pagsumit ng final cut. Ipinakita ni Jiseon ang kanyang engagement ring, si Yongwoo na ngayon ang kanyang fiancé.
Nakatanggap si Hojin ng mensahe mula kay Chamuhi, inaanyayahan siyang panoorin ang Milky Way. Pinuntahan niya ang Dark Daira Reserve na minsan nilang napag-usapan. Naghihintay roon si Chamuhi. Gamit ang translation app ng kanyang telepono, sinabi niya kung gaano niya siya na-miss. May hawak siyang isang bungkos ng clover. Sa kauna-unahang pagkakataon, nawala ng salita si Hojin. Naghalikan sila habang bumubukas ang observatory sa ibabaw nila at pinupuno ng mga bituin ang kalangitan. At dito nagtatapos ang ating serye. Maraming salamat sa panonood hanggang sa muli. Paalam!